I know the dangers. Sa 2028, pag nakabalik yung mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. We were ringing the alarm bells noong 2016 na pagka naupo si Duterte, nila yung demokrasya. Nobody believed us. Look at ABS-CBN, Inquirer, Rappler, the other democratic institutions, and the people na pinapatay ngayon na ngayon ay nililitis ngayon sa yes, kasi mabigat na laban itong just dealing with the Dutertes alone. That's one. Okay. Duterte, justice for the families, victims. And you want the Vice President impeached? Yes, because ito, anong implication ng Sara Duterte presidency? Babalik yung patayan, babalik yung massive corruption, babalik yung paggiba ng institution. Media would be under the gun, the different institutions would be under the gun. You can just imagine, under a Sara Duterte presidency, nakita nyo how unhinged she could be, pagka mercurial siya. Then, that's just one part. Ang Speaker of the House niyan, for sure, is going to be Pulong Duterte. Nakita niyo yung sumasaksak nung bugaw. Ganon, they will be running the show. Para ka ng isang mafia family. Hindi ko na-mention, si Duterte, senior run the economy to the ground. Sila yung worst na economy in history ng demokrasya natin. Yung Sinovac, kumita sila ng 100 billion pesos dyan. Even the flood control. Kanino nagsimula yan? Dito. Duterte. So, bottom line, itong 2028, kailangan magsanib pwersa. Para head-to-head yung laban. A unity candidate versus a Duterte candidate. That's the only way to defeat these people. Sino ba ang pinoprotektahan ng Senado ngayon? Hindi ba ang pangsarili nilang interes? Si Loren Legarda at ang utang ng anak niya. Ang mga bilyar at ang tinatakasan nilang kaso sa Securities and Exchange Commission. Ang mga senador na sangkot sa flood control projects. Sino ang pinaglalaban ng mga liderato ng senador ngayon? Mga kriminal, mga kawatan, mga kuragot. Sinasabi nila na naghihirap ang Pilipinas. Bakit kailangan litisin si Sara? Precisely po! Naghihirap ang mga Pilipinas dahil sa inyong kakamang politikong kawatan. O, ayan na, Alan. Sa pinagagagawa mo, nagkakaputo ka na sa Senado. Hindi ka pa 48 hours sa Senate President, nagkakagulo na at baka may mamatay pa. Sa totoo lang, hindi kayo worth it. Hindi kayo worth it para pakamat yan sa atong mga NBI, police, sundalo, uguban pa. They are supposed to protect the Filipino people, not protect you and your stupid motherfucking interests. You are not worth it. Alan, lumabas ka dyan. Lumabas ka sa opisina mo. Harapin mo ang gulo sa Senado. Gulo na ikaw ang may gawa. Ikaw. It is your fault. It is your fault. Because if you really wanted to do what is best for the Philippines, you would have surrendered your friend. You would have let your friend do the manly right thing by this country and face his case. No one should die for you. No one. Di kayo worth it, mga hayop. Mauna na ba to? Surrender na diha. Kay dili ka worth it, pakabat yan.